So ngayon ay pag-usapan natin kung bakit kaya kulang sa supply ang native chicken. So alam naman natin na halos lahat ng tao ngayon ay kumakain po ng mga manok, especially yung mga native chicken na masarap yung kanyang karne, ay talagang in demand yung kanyang ganitong klase na manok na native chicken. So kung mapapansin niyo sa inyong mga kapitbahay, ilan lang po yung nag-alaga ng native chicken. Kung mayroon man, ilang piraso lang po ng mga native chicken. Kumbaga hindi siya ginagawa na negosyo, ginagawa lang siya na personal na konsumo. Kung mayroon mang matitira, yan, pwede makapagbenta ng 2, 3 hanggang 5. Kasi nga hindi purpose ang native chicken para sa negosyo. Pero kung makita ninyo, kung mayroon ba kayong mga kapitbahay na ginagawa talaga ang native chicken ng isang negosyo. So iba kasi yung native chicken na ginagawa lang sa personal na konsumo at ginagawa po siya na negosyo. Okay, kung ginagawa mo ito na negosyo ang native chicken, kailangan marami ang iyong inalagaan na native chicken. Kaya yon ang ginagawa na para negosyo. Kung konsumo lang, konti lang, di ba? So konti lang ang nag-alaga ngayon ng native chicken, pero mataas yung kanyang demand. Yun ang maganda na gawin natin negosyo, di ba? For example, no, kung meron kang halimbawa nagnegosyo ka ngayon ng sari-sari store, ikaw yung pinakauna. Pagdating naman sa mga ilang buwan, after 2 months, 3 months, meron ka namang kapitbahay mo kung saan nagnegosyo rin ng sari-sari store. Halimbawa, ngayong araw nagnegosyo ka rin ng banana Q or barbecue. Tingnan nyo, pag ilang araw lang yan, ilang linggo, mayroon ka namang kapitbahay na pareho kayo ng negosyo, di ba? Kasi tayong mga Pinoy ay mahilig tayo sa gaya-gaya. Kaya yun ang nagiging sitwasyon. So meaning, kapag marami na kayong nagnegosyo ng ganyan, kaunti lang yung kikitain mo, kasi yung iba pwede namang bumili sa iba, di ba? So sa atin na yung ginagawa natin ay negosyo talaga na native chicken, mataas ang demand, tapos ilan lang kayo nag-alaga, siyempre kulang talaga yung supply. Ang isa pa na magiging doble o triple pa yung demand ng native chicken, lalo na kapag mayroong mga peak season, may mga special talaga ng mga holidays, Pasko, New Year, or ano bang ibang mga holiday, di ba? So gusto nila ang mga native chicken, kailangan nila ang native chicken, pero kaunti lang yung kanilang mabibili. Kasi nga halos walang nagnegosyo ng native chicken. So advantage sa atin na nag-alaga tayo ng native chicken, dahil wala tayong masyadong kompetensya sa native chicken, di ba? Kung meron man tayong kompetensya na ginagawang negosyo ng native chicken, kahit umabot pa yan ng 10 ang inyong kakompetensya, 20, 30 hanggang 50 na mayroong negosyo ng native chicken, kahit yun pa, kulang pa rin ang native chicken. Dahil isipin mo, di ba? May napanood tayo na sa YouTube, yung isang restaurant na kailangan nila 200, 300, minsan may 500 pa na native chicken yung kailangan nila. So that means kahit marami kang kompetensya dito, hindi pa rin mawawala yung demand. Kaya kahit pa paano, sa negosyong native chicken ay palaging kulang yung supply ng native chicken. So mas maganda na ang negosyo mo ay native chicken. Actually, ang pagnegosyo ng native chicken ay hindi rin siya basta-basta. Dahil sa simula pa lang, gumagastos ka na ng inyong feeds, pabahay nila, kulungan nila, ayan, yung mga bakod pa nila, di ba? So magastos talaga. So kailangan din sa native chicken, kung ito yung pipiliin mo na negosyo, dapat hilig mo ito. Yan. Dito sa native chicken, maulanan ka, init, ganon. Talagang kumbaga yung inyong ginagawa ay maging masaya ka, di ba? So yun, dapat na may passion ka sa pag-alaga talaga ng native chicken. Pero kung wala, dahil ginagaya mo rin si ganito, ang kalalabasan lang yan ay nagsaya lang kayo ng pira. Dahil kung hindi mo talaga hilig ang isang bagay,
ay hindi ka magtatagal. So ako ay mahilig ako sa mga livestock tulad po nito ng mga manok. Ito yung hilig ko. So ang dami ko na din pinagdaanan dito ng mga pagkakamali, mga failure sa pag-alaga ng native chicken, pero kalaunan ay napag-aralan natin, nahanapan natin ng paraan kung dapat, ano ba ang tama na pag-alaga ng native chicken at paano po kumita sa pag-alaga ng native chicken. So lahat naman ng ito, kung hilig mo ito, ay madali lang naman siyang mapag-aralan. So gawin ko na example yung aking mga alaga dito ng mga native chicken. Since yung mga kapitbahay ko dito, kung meron silang mga okasyon, birthday, pati nga manginginom, kung gusto nila ng pulutan, ayan, pupunta sila dito. So bibili sila minsan 5, yung may mga birthday, may mga 8, 9, may 10 pa nga eh. So napaka swerte natin dito dahil sa lugar natin, yung negosyo natin is a native chicken. Kasi nga wala tayong masyadong kakompetensya. Talaga makuha natin halos lahat ng kapitbahay dito. Kung meron silang mga special na mga okasyon, wala na silang ibang ibang pupuntahan pa, kundi lahat sila dito ay pupunta sa akin, di ba? So ganoon ka ganda ang pag-alaga ng native chicken dahil wala kang problema sa market, mataas ang demand, kulang sa supply. So kung may lupa ka dyan sa inyo, mas maganda na may mag-alaga ka ng native chicken. Lalo na't meron kang kakilala, may contact ka ng mga restaurant, doon sila, ang dami nilang kailangan ng native chicken. Yung iba talaga na, yung example, yung mga native chicken ng mga restaurant, minsan or halos talaga ay kulang sila sa supply. Subukan nyo mag-supply sa mga restaurant, ang dami nilang kailangan. Kulang talaga sila sa supply ng native chicken. So kung meron kang mahanap ng mga suki sa inyong native chicken, lalo na pag binta mo style sa inyong native chicken ay yung isang bultuhan, yung pagbenta, halimbawa dyan sa isang restaurant mag-supply ka ng 50, 100, nako, ang laki ng kikitain mo siguro, di ba? So yun ang isa sa motivation. Kung mahilig ka sa pagmamanok, ay maganda yung native chicken yung alagaan. So yung iba na basilan, in-alternate ko sila na ito sila ay pinalabas ko sila. Tapos ngayon dito naman sila sa loob ng ating breeding pen, no? Yung mga basilan, malaki talaga sila. Okay. So ito yung mga 2 months old ko dito na sampin at saka basilan. Ayan, sampin at saka basilan. Hindi ko muna sila pinakawalan dito para safety sila sa mga pusa, mga aso. Okay, so dito lang muna sila hanggang mag 3 months old, tsaka natin sila pakawalan sa range area. Yung aming net kasi doon sa na ginagawa namin na doon sa aming range area, may butas kasi sa ilalim kaya makalabas pa yung ganito kalaki or ganito na edad. Kaya mas mainam dito na lang sila para safety itong mga 2 months old natin.